water signs. This is a timeless love reading para sa inyo. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Keep in mind na ito ay collective reading lamang, hindi ito personal reading, kaya pwedeng tutugma, pwedeng hindi. Pwedeng makuha din yung energy ni person mo since this is a love reading. So, ayan. Bahala ka na mag-connect kung yung energy ba ni person mo yung lumilitaw o energy mo. Since ikaw naman ang nakakaalam ng love story ninyo. And dahil timeless reading ito, kahit kailan nyo mapanood, no? Walang specific na petsa, walang expiration. If you are new here, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook page, Instagram, and TikTok. At kung gusto mo ng personal reading, mag-send ka lang ng private message sa aking FB page. Yung link at details nakalagay sa description below. Kunin natin yung overall energy ng love, ng connection ninyong dalawa ni person. So, kunin natin yung overall energy ng relationship ninyo or connection ninyong dalawa. Space. I need more time to think. Uy, so mukhang may gap between you. Meron ba? Meron ba nangyayaring problema? Nagkakalabuan ba? Bakit kailangan ninyo ng time sa isa't isa? Bakit kailangan nyo munang dumistansya sa isa't isa? I need more time to think yan. Yan yung energy ninyo. Ng connection ninyo ngayon. Gossip. I'm afraid of what other people would think. Uy, bakit kaya? Unsatisfied. I wasn't happy the way things were going. Neglected. Wow. Okay. So, hindi ko alam kung itong words na nandito ba ay words coming from a person or words coming from you. Pero meron ditong parang nahihiya na siya dahil doon sa mga sinasabi ng mga tao. Kasi pwedeng napapansin din ng mga tao yung diferensya dito sa connection niya, sa relasyon ninyo. At may mga nasasabi, pwedeng family members, friends, or mga kakilala ninyo, common friends, yan. No, na nakakaalam ng love story ninyo and nakakapansin, actually, ng mga nangyayari sa inyo. So, pwedeng nahihiya na to, whether ikaw yan o yung person mo. No, kasi bakit ganun? Bakit ganun si sa'yo? Di ba dapat ganito? Alam mo yun, yung napapansin na ng mga tao, tapos may mga nako-comment na sila. So, yan, nahihiya na rin to. Ikaw man yan o siya. Nahihiya na rin siya. At hindi na rin siya ganun kasaya actually, or ikaw. Dahil dito sa nangyayari ngayon sa relationship ninyo. At, pwedeng yun, nagkakalabuan na nga, nagkakatabangan na, at kailangan ng space sa isa't isa. So, yun minsan yung pangangailangan ng space, hindi naman ibig sabihin na magbe-break up na, pero minsan, doon din nauuwi. Kapag hindi na naayos, no? Pag lumala yung gap, no? Mafe-feel mo yung yung unti-unting lumalaki yung awkwardness, yung distansya sa inyong dalawa. So, yun yung gap na sinasabi ko, yun yung space. Pwede kasing yung iba, pwedeng confused lang, or pwedeng intense lang yung energies between you, parang kailangan lang mag-cool off, time out, no, para hindi kayo magkasakitan or lalong hindi mapunta sa magandang usapan. Lalong hindi mapunta sa hindi magandang usapan. So, di ba may mga time na kailangan na tantanan muna natin, no? Bigyan muna natin ng time para makita rin natin ano ba talaga, at para maging clear din yung pag-iisip natin. Lalo na kung kayong dalawa pareho kayong confused, pareho kayong galit or emotional. Kasi hindi maganda na mag-usap kayo ng confused and punong-puno ng emotion, kasi pwedeng hindi maging
hindi maging maganda yung kahihinat na ng usapan. Kasi, dala ng emotion hindi dala ng logic, hindi dala ng maliwanag na pag-iisip. So, yan. Pwedeng, yun nga, pwedeng naguguluhan na kayo, nagkakalabuan, kakatabangan na. Kaya nagkakaroon na ng space. Gusto nyo na ng space sa isa't isa. No? So, meron ditong neglected feeling nung isa na may pagkukulang talaga yung isa sa inyo. Hindi nagagawa yung hindi nagagawa yung role as a partner. May pagkukulang. May napapabayaan, alam mo yun. May napabayaan, merong nagkukulang, may napabayaan. Para siguro dun sa isa dito kung sino yung nagsasalita niyan, hindi sapat, no? Alam mo yun, parang hindi sapat yung effort. Hindi sapat yung nare-receive niya. I-clarify yung gossip. Hanged Man. Oo. Nakabitin talaga yung situation ninyo with the Hanged Man. Nakasuspend. Andun kayo sa andun kayo sa awkward na sitwasyon na alanganin. No? Nakabitin. Ayan. Alam mo, nafe-feel ko pa dito sa Hanged Man kasi nangangailangan. Hindi ko alam kung sino yung unang nag-demand sa inyo. Okay, break muna tayo. Time out muna. Kailangan ko muna ng space para sa akin. Hindi ko alam kung sino yung unang nagsalita nun. Pero, may Hanged Man dito. Kung ikaw yon, kung ikaw, sa'yo nang galing yan, pwedeng nare-realize mo na with the Hanged Man Namulat ka na dito parang nagising ka actually. May nagbago May nagbago na Nagbago yung pananaw mo. Nagbago na isip mo. May nakapagbabago ng isip mo dito sa mga nangyari sa inyo. And ngayon, you know better. Yun yung energy ni Hanged Man. So, in a way, kung nagkaroon na kayo ng time to reflect, nagkaroon na kayo ng break, nagkaroon na muna kayo ng distansya, yun na yung effect nitong space na yan. Which is, alam mo yun, meron na nagbago yung isip dito, meron nang na-realize yung isa sa inyo. O pareho kayo, no? Pwede naman na pareho na kayong na-realize. Queen of Cups. So, pwedeng water sign. So, ikaw ito. Okay, this is you. This is you na nagbago na isip or may na-realize. Big deal. Big time. Okay. So, parang may energy din dito na nag-sacrifice. Like, pwedeng ikaw na lang yung nag-sacrifice dito. Ikaw na lang yung nagparaya, ikaw na lang yung nagbigay. No? Kasi si Hanged Man is also about paggawa ng sacrifice. Willing. Alam mo yun, yung willing mo. Parang sinurrender mo na. Binitiwan mo na, sinurrender mo na. Sinacrifice mo na. Yun Kasi wala alam mo parang nakataling kamay ni Hanged Man dito. So parang wala ka na rin namang magagawa. Parang kumbaga sinurrender mo na. Parang willing ka nang i-let go. Kung ano yung mangyayari, parang willing ka nang i-surrender na lang.
Okay, so merong ano dito, 8 of Wands. So, pwedeng mabilis yung mga naging pangyayari dito sa inyong dalawa. No? Ayan. Meron ding fire sign energy dito. Merong gossip talaga. May gossip energy. Kasi ito, may gossip card ka and meron kang 8 of Wands. So, hindi ko alam kung meron bang mga third party. Hindi ibig sabihin third party yung may kabit agad ha. So, parang meron bang mga ibang tao na nakaka-impluwensya dito sa relationship nyo or nangingialam? Yung kumbaga mga ibang factors bukod sa ano, yung parang ano parang sila yung nakasira dito. Gossip may gumagawa ng ano, parang may gumagawa ng mga kwento-kwento or sila yung gumawa ng mga istorya para magkasira kayo. Hindi ko alam Parang may ganun kasi may nagbubulungan dyan. Parang may mga sulsul ba yan? Meron bang mga ganyan? May mga chismis, gumagawa ng istorya or mga sulsol, no? Kasi kung yan yung naging reason ng pagkakasira ninyo, parang ang sagwa naman na nasira kayo dahil lang sa pagmamanipulate ng ibang tao or pangingialam nila, pakikisawsaw nila dito sa relationship ninyo. Pero posible rin naman kasi, no? So, yan lang. Parang na-sense ko lang na may ganun kasi dalawang cards na yung lumilitaw na ganun. No, and like I told you, merong strong energy ng fire sign. Tas ito, ikaw, ito, si water sign. So, pwede ngang hindi na masaya, ang unsatisfied na rito is your person, si fire sign. At pwedeng ikaw naman pwedeng nadala ka ng mga sabi-sabi, kung may nakikisawsaw na alam dito sa inyo, nag-i-influence sa iyo. Okay, so pwedeng ikaw naman yun, yung nagwo-worry or nahihiya dito sa mga, syempre kung napag-uusapan na kayo ng mga tao, pwedeng ikaw yung, kasi andito ka sa side nung ito, yung nahihiya sa mga gossip. Okay? Tapos itong person mo naman, pwedeng nagpapadala din siya dito sa mga sulsul. Kung hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yung dito nai-influence ng mga sinasabi ng iba or pangingialam, pakikisawsaw or pag-iintriga ng iba, paggawa ng mga chika-chika or paninira dito sa inyo. Hindi ko alam kung sino yung mga yan, pero parang may malakas na energy na ganyan. Okay. Eight of Wands is also about communication. So, yan. Pwede namang may communication pa rin kayo nito or magkakaroon kayo uli ng pag-uusap. Okay. So, maging ready ka anytime kung yan yung case. Maging ready ka na, pwedeng magkaroon kayo uli ng pag-uusap. Someone felt neglected. Gaya ng sabi ko, yung isa parang may pagkukulang. Okay. Someone dito parang selfish siya. Pwedeng iniisip lang niya yung rason niya With the King of Swords. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yan, ganyan. At saka may energy dito ng pagiging detached with the King of Swords and Five of Pentacles. Parang yung isa, winidraw niya talaga yung sarili niya dito. Dinetouch niya yung sarili niya. Nag-disconnect, alam mo yun. Siya talaga yung parang dumistansya or basta. Meron kasi ditong energy ng inabandon, yung parang siya yung iniwan na lang ng ganun lang ni Haniho. Parang alam mo yun, nabitin gaya nga na to, parang nakahang alam mo yun, di ba pag iniwan ka lang sa ere, yun. Iniwan lang sa ere ng ganun lang. No? Parang bigla na lang ginost ni Haniho, bigla na lang ganun.
Yan, merong energy na ganyan. Very strong na cold and detached energy. With the King of Swords and the Five of Pentacles. No. Kaya nga yung isa dito, feeling niya neglected siya eh. Parang basta ginanon na lang siyang bigla. Ginost na lang, walang kaabog-abog, naiwan sa ere like ganito. Ayan, naiwan sa ere. No. Very, very cold yung ginawa. Very cold yung naging approach nitong person mo. Kung siya yan, ha, at ginawa niya sa'yo yan, very cold. Okay? So, eto yung mga nakuha kong energies dito sa Timeless Love reading nyo. Water signs, don't forget to like and share. Take care and God bless.